Guys, nabalitaan niyo ba nangyari dyan? Yan, sa kanya. Yan si Valerie Marquez, no? Noong May 13, nasawi po siya sa isang hindi kanais-nais na pangyayari. Okay guys, pag-usapan natin guys, ano? Si Valerie Marquez guys ay isang Mexican, sa Mexico yata sila na bansa, at isang 23 years old. Influencer siya, sobrang successful na babae, at kita naman natin yung beauty niya, napakaganda. Tapos nung nagla-live siya guys, ay mismo doon sa pag-live niya ay pinasok siya at doon siya pinaslang ng kuwan, salarin. Hindi ko lang alam bakit nakapasok yung rider doon sa pinaglalayban nila na kwarto. Nag-deliver daw ng drinks ng milk tea, tapos stop toys, regalo daw yon, binigay sa kanya ng kanyang close friend. Ngayon, habang nagla-live siya guys, ay doon pinasok siya at doon siya binangbang. Hindi ko kasi alam kung anong gagamitin kong term kasi baka ma-restrict ako ng YouTube. So yun na, nasawi nga siya at nakakalungkot dahil napakabata niya pa, no? So ano bang dapat na matutunan natin sa nangyari sa kanya guys, ano? Ang suspect kasi guys ay sabi pa sa mga investigasyon ay ang kanyang best friend, no? So kung nabalitaan nyo guys, isa ring mga negosyante mag-asawa, pinaslang din dito sa Pilipinas, no? Ang suspect din ay yung malapit sa kanila, kaibigan nila, kumari pa nga eh, di ba? So isa lang ang punot dulo guys, isa lang punot dulo, yung inggit sa success mo, di ba? Yung inggit mo, kasi ganito yan guys eh, may mga taong open sila sa taong malapit sa kanila. Siyempre best friend kanila eh, open sila, at lahat ng kanilang success ay nalalaman ng taong tulad ng best friend nila o kamag-anak nila o yaya nila or sino yung malapit sa kanila. So hindi mo maiwasan na makagawa ng mga galaw na maaaring ikadiskaril mo o ikatigil ng iyong pag-success. Kasi parang tanong kasi sa sarili ng mga tao, ano bang meron ka at walang tigil yung success mo? Diba? Kasi nga yung inggit, no? Ano bang dapat na matutunan natin guys? Pag tayo ay medyo may narating na success na, supposed to be dapat ililimit na natin yung tinatawag na pagbigay ng impormasyon. Yung makuha natin ba yung tinatawag na i-reveal natin ang mga information natin, ililimit natin na. Kasi bakit? Nakakalula na yung ibang success eh, na which is hindi na kayang abutin ng ibang tao. So kaya nakakaramdam ng inggit ang mga taong malapit sa iyo. Kaya nakakagulat na ang suspect ay yung pang mga malalapit sa iyo na tao, kasi nga nalalaman nila yung mo eh. Sila yung nakakaalam sa mga sikreto ng iyong buhay na gaano ka successful. Ganito yan guys eh. Di ba pag ang bato ilagay mo sa kalsada, bato ba? Yung normal na bato, pag nilagay mo sa kalsada yan, pag nakita ng tao yan, sisipain lang yung patabi. Di ba? Kasi wala ngang halaga. Ngayon, pag ginto ang ilagay mo sa kalsada guys, maaring magkanda sa bunot yung mga tao dyan, maangkin lang yung ginto. Ganon din tayo mga successful na, hindi pa pala ako successful. Ganon din ang mga taong successful. Ikaw ay isa ng tinatawag na may halaga na tao. Supposed to be dapat hindi ka nakakalat-kalat. Ang ibig ko sabihin guys, ang mga impormasyon mo sa pagkatao mo, sa mga success mo, hindi mo dapat basta-basta i-reveal na lang. Ititawag dyan, mysterious way ka na.
hindi mo siya i-reveal ng 100% doon sa mga nakapaligid sa na tao. Kung may pinagkakatiwalaan ng tao, wala nang problema doon eh. Pero dapat mag-iwan ka na ng limitation or barrier. Magbilagay ka na ng barrier doon na may mga certain point of your yung sa iyong sarili ay hindi niya na kaya, ay hindi niya na kayang i-access. Bakit? Para na sa sarili mo yon, na ibig sabihin maiwasan nga rin yung mainggit siya sa iyo, di ba? Kahit sa mga kamag-anak mo, di ba? Subukan mong malaman na may pera kang marami. Ewan ko lang kung di lahat ng kamag-anak mo aasa sa iyo. Tapos pag natanggihan mo sila, magagalit at magtatanim na ng galit sa iyo. Kasi bakit? Sasabihin nila, maswapang ka. Samantalang, ang dami mo nang binigay na tulong at tumanggi ka ng isang beses, ay sasabihin na sa yung swapang ka. Diba? So, ang information mo, dapat mayroon tinatawag na limitation. Doon napapasok yung kasabihan ni Batman, trust no one. Diba? Tulad niya, ni Valerie, tingnan mo kung gano'n siya ka-sexy, diba? Diba? Gano'n siya ka-sexy. Sobrang nagtiwala sa kanyang kaibigan. At nung panahon na paslang siya ay nagulat din ako bakit nakapasok yung delivery rider doon sa kwarto ng pinaglalaiban niya. Bakit walang tinatawag na yung bang limitation yung rider? Bakit nakapasok mismo doon sa kuwan? At doon siya talaga, on live talaga siya. Tapos kasama pa sa suspect ay yung parang assistant niya yata. Kasi instead na tulungan si Valerie, ang ginawa, pinatay yung camera niya sa live. Pinatay. Yun pang inuna niya para hindi siguro ma-record yung mga nangyari. So, di ba? So, maaring napagkaisahan siya ng mga taong malapit sa kanya. Ganon katindi ang nagagawa ng inggit. Okay? So, kung tayo ay may mga narating na o may success na tayo, maglimitation tayo sa mga information regarding, especially sa kaperahan. Diba? Kung sobrang dami mong pera, nalulula na yung mga tao sa kuwan, sino ba namang hindi mainggit sa'yo? Diba? So, hindi ka na dapat mag-reveal ng mga information regarding sa'yo. Kahit sabihin mo pang friend mo yan, best friend mo yan, diba? Kasi bakit? Kaya nga yung mga mayaman, yung ibang mga mayaman sa mga anak nila, tinuturuan nilang paanong magsimula sa pinakamababa na posisyon para sila umangat. Hindi sinasabi ng tatay ng mga mayaman na ganito karami ang pera natin, mga anak. Malibang lang sa ibang magulang siguro. Bakit? Ang purpose kasi noon, para yung mga anak hindi aasa na may maraming pera ang kanilang magulang at magsisikap sila lang sa kanila. Pero ganun pa man, siyempre nakahanda ka pa rin tumulong sa mga anak mo, asawa mo, kapatid mo, but in reasonable way. Hindi yung basta ka na lang bigay ng bigay dahil marami kang pera at pinaalam mo pa sa kanila kung gaano kalaki ang pera mo. Doon, kahit kapatid mo, maaari kang hudasin dahil sa inggit nga nararamdaman nila. Okay guys? So ito yung lesson learned sa nangyari kay Valerie. At sa iba pang mga kuan, masyadong nagkampante sa mga taong malapit sa kanila. Kaya nangyari, napagkaisahan siya, maalamang. Yun nga ang lumabas sa investigation eh. Napagkaisahan dahil yun na nga, sobrang success ang na nagkaroon, meron siya, no? So, hindi na kayang harangin, i-discourage ka ng mga tao para lang doon sa inggit na naramdaman nila. So guys, ingat tayo sa inggit. Maraming napapahamak dahil sa inggit, no? So kung tayo ay mayroon narating, wag na wag mong ipalandakan sa kapaligiran mo kung gaano ka successful.
kasi maaring maggawa ng mga hindi magandang galawan ang mga tao mo sa paligid. Tandaan mo pagdating sa pera, hindi mo na alam kung sino ang kakampi mo. Maaring iba dyan, lalapit lang sa'yo dahil sa kapirahan mo. But hindi ang tunay na nararamdaman nila. Okay? So yun lang, yes, nakakalungkot sa nangyari kay Valerie. I hope na nakuha natin ng leksyon sa kanyang buhay dito sa mundo. Okay guys, bye-bye. Marites ng social media sa susunod na pagmamaritisan. Bye-bye.